Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system.
Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Oras o diyat, 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na! Araw tayo ng Lunes, 12 sa buwan ng Enero. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong palatuntunan ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Impeachment laban kay BP Sara dapat itrato tulad ng pag-imbestiga sa flood control anomalies ayon sa Malacanang. Mga nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City, umakyat na sa 8. Maraming iba pa ang idiniklarang nawawala. 4 na DPWH Regional Directors sibak sa gitna ng investigasyon sa flood control. Iskandal! Guro binugbog ng makainuman itong estudyante sa Mondragon, Northern Samar. Babae kritikal matapos pagsasaksaki ng asawa sa San Isidro, Leyte. Mag-asawang nakatira sa harap mismo ng paaralan sa Pilar, Bataan, arestado sa bypass operation.
Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang araw Pilipinas. Umakyat na sa 8 ang bilangan ng mga kumpirmado na sawi sa landslide sa Binalio Prime Waste Landfill Facility sa Cebu City. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni Ferl John Pacaldo ng Cebu City DRRMO. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa 28 iba pang nawawala sa trahedya. Sa higit 100 empleyado na nasa lugar na mangyari ang insidente, 18 ang isinugod sa Visayas Medical at North General Hospital. Samantala, sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival na bagamat naglaps na ang 78 oras na grace period para sa search and rescue mode, ay itutuloy pa rin ang paghahanap. Binanggit ng opisyal, ngayong hapon tatalakayin kung itutuloy pa ang rescue mode or ililipat na sa retrieval operation. Isa naman ang patay habang 17 ang sugatan sa salpukan ng bus sa SLEX sa Susana Heights pasado haping gabi kanina. Ayon sa Philippine Red Cross, nangyari ang aksidente alas 12:11 ng haping gabi sa southbound ng SLEX, partikular sa Barangay Tunasan, siyudad ng Muntinlupa. Sangkot sa aksidente ang bus na biyaheng Buendia, Santa Rosa, Laguna, habang bine-verify pa ang detalye ng truck kung saan ito patungo at kung saan ito galing. Sabi ng PRC, 3 pasyente ang sinakluluan na may abrasion o gasgas sa kaliwang tuhod at ligtas na ibiniyay sa ospital ng Muntinlupa. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng naturang aksidente. Panggal sa pwesto ang 4 na DPWH Regional Directors kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa isang press conference, inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinanggal na sa kanilang posisyon sina Regional Director Ronel Tan ng Region 1, Region 4A Director Jovel Mendoza, Region 5 Director Virgilio Eduarte at Director Danilo Villa ng DPWH Region 7. Gayun din ang Assistant Regional Directors na sina Region 4B OIC, Assistant Regional Director Neil Farala at Region 5 Assistant Regional Director Ani De La Vega. Sibak din sa pwesto sina South Manila District Engineer Manny Bulusan at Metro Manila 3rd District Engineer Roel Omali. Habang tanggal sa serbisyo matapos matuklasang hindi kwalipikado ng Civil Service Commission, sina La Union 1st District Engineer Shirley Gonzalez, Iloilo City DO Roy Pacanan at Leyte 4th District Engineer Office Peter Scheller Soko. 13 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Sibak din sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental na si Colonel Crisente Piguelo matapos ng pamaril ng isang police sergeant sa 3 nitong kabaro at isang babaeng sibilyan sa bayan ng Sigulan. Ayon kay Brigadier General Randolph Tuano, tagapagsalita ng PNP, papalitan si Tiguelo ni Colonel Lito Patay simula ngayong araw. Ginawa ni Tuano ang anunsyo kasabay ng warning ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng unit commanders na hindi madidisiplina ang kanilang hanay. Samantala, inalis din ang Deputy Chief of Police ng Sibulan dahil sa maling report na rumisponde mga biktima na mangyari ang insidente. Dapat din kasing kainuman pala sila ng suspect kabilang na ang isa sa mga napatay na mismong Chief of Police ng kanilang istasyon.
Bad news naman sa mga motorista, taliwas sa inaasang rollback, kasadong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes, ika-13 sa buwan ng Enero. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 sentimos ang kada litro ng gasolina at kerosene. Habang 20 sentimos naman ang increase sa bawat litro ng diesel. Ipatutupad ng karamihan ng oil companies ang price adjustment alas 6 ng umaga bukas. Grabe naman yan. Magkano yung taas? 20 ba? 20? Isang 30 sentimos. 30. At yung sa diesel, 20 sentimos. Sa gasolina? Oo. Mabuti na lang, katiting lang ang increase. Ganun pa rin yun. Kaso pagka pinagsama-sama mo yan, halimbawa, wag naman sana igawin nilang straight sa whole month of January, ay malaki din yan. Di ba? Yun naman, Ay, talaga naman, hindi na nagbago ang mga oil company. Samantala, ito naman tayo sa good news. Good news po sa mga customer ho ng Meralco. Nag-anunsyo po ng bawas singil ang Manila Electric Company ng Meralco sa paparating na bill ngayong pong buwan ng Enero. Ayon po sa Meralco, bababa daw po ng 16 centavos per kilowatt hour ang singil o katumbas ng halos 33 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour bawat buwan. Bungso naman yan ng mababang transmission at generation charge ngayong buwang ito ng Enero. 17 minutos makalipas ang alas 2 bang hapon. Labas tayo ng ating pila na kay Ray. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat itrato gaya ng pag-iimbestiga sa flood control. Iskandal. Ibalita mo yan mula sa Palasyo ng Malacanang. RH number 14, Let Narciso. Marilet. Sa katinang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kung dati kontra dito ang palasyo, ngayon ay naniniwala itong dapat managot kung may issue dapat panagutan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung maisasampa ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, ay dapat itong itrato kagaya ng pag-iimbestiga sa usapin ng anomalya sa flood control projects. Pakinggan natin si Vice Castro. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Ano po ba ang laging sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Kung isasampa po ito laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi direktang sinagot kung susuportahan o hindi hahadlangan ng Pangulo ang impeachment complaint kay VP Sara, sinabi ni Castro na igagalang ng Presidente ang proseso. Matatandaan dati ay sinabi ni Pangulong Marcos na pag-aaksaya lamang ng panahon ng hakbang na ito at hindi naman makatutulong sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Sabi ni Castro, maaaring noon ay hindi pa nakikita ng Pangulo kung gaano kalawak ang naging issue. Samantala, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang caretakers sina Executive Secretary Ralph Recto, DAR Secretary Conrado Estrella at DSMD Secretary Rex Gatchalian kaugnay na kanyang nakatakdang biyahe sa UAE. Ngayong araw ang alis ng Pangulo para sa isang araw na working visit sa Abu Dhabi. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, kung lahat sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso. Samantala naman, pagpigil daw po sa mga senador na idawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, itinanggi ni Senador Ping Lacson. Ating alamin detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, wala kahit ni isang senador ang pinigilan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee upang huwag idawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project anomaly. Ito ang deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa mga akusasyon ni Senador Amy Marcos. Sabi ni Marcos, ayaw iporsige ng Senate Blue Ribbon Committee ang papel ni Romualdez at iba pang personalidad sa Malacanang sa flood control project scam.
Tanong ni Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, paano sabihin ni Senador Amy na may senador na pinigilan sa hearing kung siya mismo ay hindi dumalo sa hearing ng komite? Paliwanag ng senador, layunin ng limitasyon sa 10 minuto ang pagtatanong ng mga senador upang mapagbigyan lahat sila at meron pa rin namang susunod na round. Pinagsabihan ni Senador Amy na huwag insultuhin ang mga senador na miyembro ng komite. Ipinagtataka ni Lacson kung bakit may mga senador na nagnanais na idiskaril ang ginagawa nilang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamara, maipasa ang 12 sa 48 LEDAC measures sa loob ng 22 session days. RH number 12, Manang Milky Regonan. Good afternoon, Manang Milky. Magandang hapon, Romel at Ray. Pasado na sa third and final reading ng Kamara ang 12 sa 48 priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ang House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, prioridad ng Kamara sa first regular session ng Kongreso ang reform agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Marcos, sa loob lamang ng 22 session days, mahigit 70,645 resolutions ang na-file. 86 measures ang naaprobahan at ang natitirang 584 ay tinatalakay ng iba't ibang mga komite sa Kamara. Bigyang diin ni Marcos sa ilalim ng pamuno ni House Speaker Faustino Dizurg. Malinaw ang mensahe na ipinararating ng Kamara. Seryoso ang Kongresong aksyonan ang mga priority measures ng LEDAC. Anya, pinakuling na isabatas ni Pangulong Marcos sa iyang 2026 General Appropriations Act na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Dagdag pa ni Congressman Marcos sa pagbabalik sesyon sa January 26. Sisikapin ng Kamara na pagtibay ng mga panukalang may kinalaman sa social protection, health, education at mga panukala tungo naman sa good governance. Ako si New Kriguna nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, kinumpiskang luxury cars ni Zaldico. Isasalang daw po sa forensics. 10 pang mga sakyan pinaghahanap ng Highway Patrol Group. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Kalaki Ray, isa sa ilalim na sa forensic examination itong mga kinumpiskang luxury cars mula kay dating Congressman Zaldico na ngayon ipinarada muna sa compound ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Ayon kay Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General Hansel Marantahan, alamin ng otoridad kung nag-ingat ng kontrabando ang mga sasakyan bilang bahagi ng tinawag na mas malaking investigasyon sa mga naging aktibidad ng former party list representative. Sa buuan, 12 sasakyan ang nasa pansamantalang pag-iingat ng ICI. 8 subject ng search warrant ng Bureau of Customs dahil sa kakulangan ng dokumento at atraso sa buwis. At nakitaan ng alarma sa Land Transportation Office. 2 pa ang naiwan sa sinalakay na property ni Zaldico sa BGC dahil hindi umano mapaandar na HPG. Pero ibinayad ni Marantan sa Campo Crame 10 pagsasakyan ang kanilang hinahanap na maaaring konektado rin sa dating kongresista. Nakatanggap na umano ng surrender figures sa mga pulis mula sa ilang may hawak na mga ito. Kaya binalaan ni Marantan ang iba pang nagtatago ang Yan po pa yung yun nasa listahan ng highway pa. Yun ang hinahanap namin. Kaya nakikiusap kami sa mga drivers. Surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huli hindi naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo may ibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. Naman ang bantang pagkaso ng kampo ni Zaldico. Naranigan si General Marantan legal ang kanilang pagsamsam sa mga sasakyan at sinabing mismo ng mga tauhan ng kampo ni Zaldico ang nagsuko sa kanila ang naunang mga susi. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga abogado ng prosecution sa 289 million flood control projects sa Oriental Mindoro binigyan ng Sandigan Bayan ng deadline para magsumite ng pinal na listahan ng kanilang ihaharap na testigo. Ibalita mo yan na RH number 5, Val Gonzalez. Val.
Romel, hanggang sa araw na lamang ng susunod na Lunes, January 19, maaaring makapagsumite ng listahan ng prosekusyon sa kung sino pa ang idaragdag nilang testigo para sa paglilitis sa 289.5 milyong pisong flood control anomaly sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Ito ang palugit na ibinigay ng mga maestrado ng Sandigan Bayan sa nagpapatuloy na pagdinig sa kaso ng 9 na mga nakakulong na opisyales ng DPWH ni Maropa. Sa isinagawang bail petition hearing ngayong araw, pinalagan ng mga abogado ng mga akusado ang pagpresenta ng testigo ng prosekusyon na wala sa unang listahan na kanilang isinumite noon sa pre-trial. Ito ay dahil isinalang ng kampo ng prosekusyon sa witness stand ang Human Resources Officer ng DPWH Central Office na si Administrative Officer 5 Juan Lacerna. Sabi ng prosekusyon na daragdagan ng kanilang ipinipresentang testigo dahil daw sa mayroon pang dumarating na mga impormasyon na kanilang nakukuha. Mahalagaan nilang matukoy nila Serna ang mga 201 file ng mga akusado, bagay na pinagbigyan ng mga maestrado. Sa pagdinig ay natukoy ng DPWH HRD na ang akusadong si Dominic Serrano na dating Construction Division Chief at Chairman ng Vision Awards Committee o BAC ay retirado na noon pang September 10, 2025. Noong nakaraang hearing ay una na ring tinutulan ng defense team ang kahilingan ng prosekusyon na iharap sina DPWH Secretary Vince Dizon, Henry Alcantara at dating Yusek Bernardo o Roberto Bernardo sa pagdinig dahil tapos na ang itinakdang deadline para amyandahan ang listahan ng mga ihaharap na testigo. Dahil dito nilinaw ng Sandigan Bayan na matapos ang January 19 ay hindi na maaari pang amyandahan ang mga isinumiteng listahan na gagamiting testigo ng government prosecutor. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala naman sa pa rin pong mga balita, meron tayong update mula kay Giselle Ricafort. CESPO PNP nag-courtesy call sa ICI. Tiniyak daw po ang commitment sa flood control investigation. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay rin nag-courtesy call yung bagong Chief Executive Senior Police Officer ng PNP sa Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig City. Nang tanongin ng DZRH News, sinabi ni CESPO Engracio Lino Jr. na nagbigay siya ng commitment kung kailangan ng alalay ng komisyon sa isinasagawa nilang investigasyon. Sa nakuha nating impormasyon, halos patapos na di umano yung pag-turn over ng PNP ng kahon-kahong mga dokumento sa Independent Commission. Partikular yung resulta ng isinagawa nilang field validation sa mga ghost flood control project kung saan prioridad yung 80 sa mga yan. Update pa rin dito sa ICI noong December 15, 2025, yung huling pagdinig ng komisyon, wala pa namang abiso kung may mga bagong ipatatawag na resource person o kung kailan magpapatuloy yung kanilang pagdinig. Hinihintay pa rin ng media na tumugon yung ICI kung ano yung mga aasahan ngayong Enero, lalo pa sa pang bagong mga commissioner matapos yung magkakasunod o magkasunod na resignation ni na Commissioner Rosana Pajardo at Dave Singson. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. BFA Secretary Lazaro at Foreign Minister ng Japan nakatakdang magpulong kasabay ng official visit ng Foreign Minister ng Japan sa Pilipinas. RH number 4, Miss Karen O. Young, Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nakatakbong magpulong sa 15 sa Department of Foreign Affairs, so this is Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, kasabay ng official visit nito sa bansa. Sa anunsyo ng DFA, binanggit nito na inaasahang mapag-uusapan ng dalawang opisyal ang mga key developments sa Philippine-Japan strengthened strategic partnership at ilang pa mga regional at international matters, tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN Summit at ang sitwasyon sa South China Sea. Nauna rito nagpahayag ng pagtutol si Motegi sa tinawag nitong unilateral attempts na baguhin ang status quo sa rehiyon gamit ang puwersa o coercion. Itong naging pahayag ni Motegi sa sidelines
naman ng ASEAN Leaders Summit sa Malaysia noong nakaraang Oktubre o 2025 kasabay ng pagdaraos ng 20th East Asia Summit. Ayon kay Motegi, ikinababahala ng Japan ang mapanganib at coercive activities sa South China Sea at hinimukan lahat ng panig na ayusin ang anumang maritime disputes sa mahinahon at pahirapang paraan alinsunod sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Samantala, naturang official visit ng Motegi ay hudyat ngayong taon ng ika-70th anniversary ng normalization ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Una na rin naglunsad ng Pilipinas at Japan ng official commemorative logo para sa 2026 Philippines-Japan Friendship Year na may temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Na sumasalamin sa matagal at matibay na partnership at shared aspirations ng Pilipinas at Japan, ayon naman ito sa Embahada ng Japan dito sa Pilipinas. Ako si RH4 Karen Ouyang nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Ouyong. Samantala, puganteng South Korean national abay naaresto ho ng Immigration Bureau sa NAIA. Report mula kay RH27 Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Romel naharang at inaresto ang puganteng South Korean national sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos matuklasan sa sistem ng Bureau of Immigration. Natakas ito sa money laundering syndicate sa South Korea. Kinilala ng BI ang dayuhan na si Yo Dae-yong, 50 anyos. Inangka niyo na umalis ng Pilipinas papuntang Hanoi, Vietnam. Napag-alaman kasi ng BI na mayroong Interpol Red Notice iyon at nakumpirmang wanted ng South Korea. Sa record niyon, di umano'y niloko nito ang isang biktima sa pamamagitan ng maling pangako ng bahagi ng kita ng isang online shopping mall. Kaya nakakuha ito ng 22,550,204 na Korean won. Sa kabuuan, umabot ng 140,748,319 Korean won. Basta 5.7 million piso sa 24 na magkakahiwalay na transaksyon na may parusang 10 taong pagkakakulong. Ayon sa BI, mahigpit ang pagsisikap ng pamahalaan na maaresto ang mga foreign national na nagtatago sa Pilipinas dahil sa takas ito sa kaso sa kanilang bansa. Arit sa 27 at sika sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Programang magbibigay ng libreng gatas sa mahigit 21,000 preschoolers. Inilunsad ng pamahalang lokal ng Maynila. Okay yan. RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Romel, Lakay Ray, inilunsad ng pamahalang lungsod ng Manila ang programang Your Milk na magbibigay ng libreng gatas. Ba, Your Milk, ha? Your Milk. Oo. At sa may wala bang ano yan, Boy? Boy! Wala bang kasamang Nutriban yan? Oo nga. Maalala ko nung elementary ko sa may Regino, sa may Regidor. Abay, may Nutriban na may gatas pa. Kaya matatalino mga bata, no? Kamukha mo. O, di ba? Oo. Wala pa siguro nga. Wala pang Nutriban. Wala pa. Gatas pa lang. Inilusad niya ng pamahalang lungsod ng Maynila ang programang Your Milk na magbibigay ng libreng gatas sa mga gift sa 21 batang preschool sa mga pampublikong daycare center. Pinanguna ni Manila Mayor Isko Moreno de Bagoso ang pag-inisad ng programa sa Barangay 137 sa Baletondo. At kasama ni Yorme kanina si Vice Mayor si Atienza. Layunin ng programa na tugunan ang malnutrition at stunting sa mga batang edad 3 hanggang 5. Ayon sa datos ng Manila Department of Social Welfare, may 1,500 at 73 batang tinukoy bilang wasted at severely wasted at 467 na Child Development Center sa lungsod. 3 beses sa isang linggo sa loob ng 10 araw, ipapamahagi ang gatas sa 21,651 na preschooler mula sa 436 na barangay sa tulong ng 423 child development workers. Pinili ang lungsod ang sariwa
at lokal na gatas upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata at suportahan ang lokal na sektor ng paggagatas. Pinaalalahanan ni Yormisco ang ang gatas ay eksklusibo para sa mga batang naka-enroll sa daycare center at pinondohan mula sa buwis ng mamayan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, mga atleta ng Caloocan na sumabak daw po sa 2025 Southeast Asian Games abay pinarangalan. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Nakairay personal na inibitahan kanila ni Caloocan Mayor Along Tayo Malapitan ang mga pagpipiro sa larangan ng sport na nagwagi kamakailan sa SEA Games. Sa kanyang pagdapat kanila ay pinati at ginawaran ng institution at parangan ang mga batang kankalo sa pagiging pinatawan ng ating bansa sa South Asian Games at sa kanilang pagpapakita ng kahusayan sa kanilang larangan. Ang mga nagwagi ay sina Angelo Diego ng HT Mix Runabout Limited Bronze, Jan Cruz Asuncion short track speed skipping at nakuha ng bronze. Etel Marwe Jewel Sagitan sport track speed skating, nakakuha nito ng bronze. Si Alvin Anyaga o Aynaga ng taekwondo, nakakuha din ng bronze. Si Katrina El Garcia ng Philippine Women's Netball Team, nakakuha ng bronze. Melakin Uwapan water polo at Joaquin Rodrigo Mirasol ng water polo, kung saan ay sila yung pinatawag. Kasama ang ilan pang atleta na galing naman sa lungsod ay sila ay patunay nga sa kanya-kanyang mga batang kankalo na makipagsabayan ng talento at determinasyon sa buong mundo. Iniyak ng alkalde na silalim ng kanyang administrasyon ay patuloy na susuportahan ang mga programang magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan na palaguin ang kanilang kakayahan sa larangan ng palakasan. Ariston Tupi, Edwin Duque, nagulat sa Disa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita! Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Isang guro binugbog ng nakainuman itong estudyante sa bayan po ng Mondragon, Northern Samar. Isang babae naman ang kritikal matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa habang lasing sa San Isidro, Leyte. Mag-asawang nakatira sa harap mismo ng isang paralan sa Pilar, Batan abay natimbog ho sa isang bypass operation. Mga NPA na sumuko sa Lianga, Surigao del Sur, itinuro sa militarang lugar kung saan nila inilibing ang mga armas ng kilusan. Dalawang suspect na aresto naman sa ikinasang bypass operation sa Baguio City. At halos 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa bayan ng Rosales, probinsya ng Pangasinan. Rapido, hataw, balita! Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:38. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Balik tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita dito pa rin po sa DZRH. Sa ating mga balita mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Isang guro daw po binugbog ng nakainuman itong estudyante sa bayan po ng Mondragon, Northern Samar. Report mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Isang 45 taong gulang na guro na lalaki, master teacher ng isang paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar, nagreklamo sa pulisya ng Mondragon matapos na bugbugin ng isang 19 na taong gulang na estudyante na isang grade 11, residente naman ng San Roque, Northern Samar. Ang nagrireklamong guro ay kinilala na si Sir Rogelio. Ang inireklamong estudyante naman ay kinilala na si alias Jare. Nangyari ito sa sitio Banica, Mondragon, Northern Samar at naganap ang diumano'y pambubugbog sa loob mismo ng sasakyan kung saan ang driver mismo ay si guro. Sa report, magkasama si teacher at sinanbugbog na estudyante. Kasama rin nilang isa pang estudyante na 17 taong gulang. Galing ang tatlo sa isang inuman sa isang bahay sa University of Eastern Philippines o UEP Katarman. At nang matapos ang inuman habang nasa loob na ng sasakyan, pauwi na sana, pagdating sa nasabing lugar ng Mondragon, Northern Samar, bigla rin naging agresibo itong si estudyante. Lumipat pa ito sa mismong driver's seat at kinuha ang isang plastic tumbler, hinampas sa mukha ng guro habang nagmamaniyo ng sasakyan. Pagkatapos hampasin, ayon pa sa sumbong ng nasabing guro, pinagsusuntok pa di umano siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpumigla si Sir at nakababa sa sasakyan at nakapagtago sa suspect. Napag-alaman na darakip rin ng barangay tanod ng Bugco, Mondragon ang nasabing estudyante at itinurn over ito sa pulisya ng Mondragon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Isang babae kritikal matapos pagsasaksakin ng kanyang laseng na asawa sa San Isidro, Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Isang babae kritikal matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa sa bayan ng San Isidro, Leyte. Kinilala ng PNPing biktima si alias Bill, 58 anyos, may asawa, residente ng GK Village, Barangay Cruising, San Isidro, Leyte. Nakilalang suspect si alias Simio, 52 anyos, kabarangay ng biktima. Sa investigasyon ng PNPing suspect dumating sa kanilang bahay, nasa ilalim ng impluensya ng akalasing na inumin, hinanap ang biktima ng kanyang asawa at nang makita ay pinagsasaksak ito sa loob ng kanilang bahay. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na personal mismong nakita ito ng kanyang anak na si Annie. Dahil sa mga tinamong sugat sa katawan, itinakbo ang biktima sa San Isidro Rural Health Unit, subalit inilipat sa Ormoc City Hospital para malapatan ng kakulang lunas. Samantalang suspect agad na tumakas pagkatapos ng krimen at isinagawang hot pursuit operation ng kapulisan, kaya naaresto ang suspect at nakumpiska ang patalim na ginamit sa krimen. Sa kasalukuyan, ang suspect nasa kustodiya ng San Isidro Leyte PNP. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala naman, mag-asawang nakatira sa harap mismo ng isang eskwelahan sa Pilar, Bataan, natimbog po sa isang bypass operation. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Nakalaboso ang isang mag-asawa makarang maaresto ng mga tauhan ni Pilar Chief of Police Major Larry Valencia sa isang matagumpay na ikinasang bypass operation sa harap mismo ng paaralan sa Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan. Ang mga sospek na naaresto ay kapwa nasa edad 40 anyos na residente sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa mga ito ang 2.03 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,803 pesos. Ang operasyon ng bypass ay pinamunuan ni Police
Captain Harold Ginitiano sa supervision ni Chief of Police, Police Major Larry Valencia. Ayon sa Pilar PNP, nakatanggap sila ng mga sumbong hinggil sa illegal na gawain ng mga ito sa droga. Kaya nagsagawa ng test buy at nang magpositibo na makabili ang nagpanggap na buyer, agad ikinasa ang operasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga ito. Aminado naman ang mag-asawa sa kanilang illegal na gawain. Inamin nila sa media na sa Sitio Maisan sa nasabi din barangay sila kumukuha ng droga na ibinebenta. At para umano ito sa pang-araw-araw na gastusin nila sa kanilang pamilya. Ang mag-asawa ay sasailalim ngayong Lunes sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office sa Balanga City para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun daw po mga miyembro ng MPA na sumuko sa Lianga, Surigao del Sur, itinuro sa mga sundalo ang lugar na pinaglibingan ng kanilang mga armas. RH number 19, June de Makutak. June. Tama ka, parang Roel, hukay ng mga tropa ng 75 IB at ng 3rd Special Forces Battalion ang inilibing ng mga dekalibreng armas na pandigma ng mga NPA sa liblib na bahagi ng Sitio Panukmuan, Barangay Jatagon, Liam, Surigao del Sur. Sa pahayag mula kay 401st Brigade Commander Colonel Glenn Joy Ainera, nahukay ang 3 units ng AK-47 kasama ng mga magazines na itinago ng mga NPA bago sumuko sa 401st Infantry Brigade kamakailan. Sa impormasyon mula sa 4th Infantry Diamond Division Information Office, ang desisyon ito ng mga former NPA combatants ay pagpapatunay umano ng kanilang commitment na sa tuluyang pag-abandona sa armed struggle na nakikita man nilang nagagamit lang sila sa walang kwentang harikain na kinopya lang ng ilang individual na Pilipino sa Chinese revolutionary na si Mao Zedong noong 1930s na siya manong dahilan ng patuloy na pagsira sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino at sa dekada-dekada ng pagpapatayan ng kapwa Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pahayag mula kay 4th Division Commander Major General Anayron Jr., ang serye na pag-expose sa mga nakatagong baril ng NPA sa Surigao del Sur ay sa pamamagitan ng mga sumusukong combatants na nagising na sa katotohanan ng buhay. Wala sa Bukidnon, Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June de Makutak. Samantala naman, 2 suspect na aresto sa ikinasang bypass operation sa Baguio City. Report mula kay RH41, lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Higit sa 75,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska sa 2 drug personalities sa ikinasang bypass operation sa Barangay Holy Ghost Extension, Baguio City. Ang mga suspect na edad 30 at 39 anyos na pawang street-level individuals ay nakatira sa Baguio City. Nakumpiska sa kanila ang 14 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 95,200 pesos at aabot sa 7.5 gramo ng tuyong daw na marijuana na nagkakalagaan ng 900 pesos. Bukod dyan ay nasamsam din ang ilang pang non-illegal na ebidensya at yan ang naging kanilang basis na iharap ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa 2 suspect. Ito si RH41. Romy! Yes, Lakay. Kumusta Baguio City ngayon? Nalamin. Nalamis pa eh. Di naman umiinit. Medyo, hindi, pag ganitong oras, malamig yung hangin. Mm-hmm. O kaya, ang dami pa rin tao. So, ibig sabihin, yung Baguio, all season, hindi na lang Christmas. Talaga, sa all bagay. Season na, oo. Inaakyat ng talagang mga turista. Dahil sa malamig, lalo na ngayon, hanggang Pebrero pa kasi inaasahan na talagang ganitong uri ng yung simoy ng hangin ang saka magiging peak pa yan ng tourism sa Baguio dahil sa paparating na Panagbinga Festival dyan. Oo, kanina umaga ay formally na inilunsad na itong Panagbinga 2026 nina Baguio City Mayor Benji Magalong at Baguio City Congressman Mauricio Dumogan. Yung activity ay magsisimula sa Pebrero 1
at yung mga highlights sa third week hanggang ito sa first week ulit ng Marso, Lakay. Ayun, abay, mahaba-haba, no? 1 month na celebration pala yan. More than 1 month. More than 1 month. Naman, no. Salamat, Lakay Romy. Ingat kayo dyan. So yan muna, latest na update sa Baguio City. Back to you. Thank you so much. Si Lakay Romy Gonzales mula sa Baguio City. Halos 1 milyong pisong halaga naman ng shabu masabat sa bayan ng Rosales, Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Sa detalye, Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ng isang high-value individual drug suspect matapos itong maaresto sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan na nakarating sa tanggapan ni Pro-1 Director Brigadier General Dendo Reyes, nasa kote ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ang suspect na isang 44 anyos na lalaki, fire extinguisher dealer at residente ng Dagupan City na itinuturing na high-value individual. Matapos itong magbenta ng 29 na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspek ay tumitimbang ng humigit kumulang 146.18 grams na may kabuang halaga na 994,024 pesos. Na-recover din sa suspek ang isang belt bag na naglalaman ng cellphone, isang lighter at mark money. Kasong paglabag sa Article 2, Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Metro Manila ngayon. Gawing-gawing ng mga balita, mga kaibigan, sa Metro Manila ngayon ni Kyle Bullias. Kyle. Lakay Ray Romel, umabot sa higit 120,000 ang bilang ng mga naserbisyohan ng MMDA Pasig River Ferry Service sa buong taong 2025. Pinakamarami rito ay noong buwan ng Enero kung saan umabot ito sa 15,692 na ridership. Nananatiling libre ang pamasahe rito na bumabagtas sa 13 istasyon sa 4 na mga lungsod sa Metro Manila. Kabilang dito ang Pinagbuhatan, San Joaquin, Maybunga at Kalawaan sa Pasig City, Guadalupe, Valenzuela sa Makati City, Hulo sa Mandaluyong at Lambingan, Santa Ana, PUP, Loton, Quinta at Escolta sa Manila. Sa iba pang mga balita, magsasagawa naman ng bakunahan ng Mandaluyong LGU para sa sakit na tigdas. Target ng selective immunization na mabakunahan ng mga kabataang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang na kulang pa ang bakuna o hindi pa nababakunahan. Ayon sa abiso, door-to-door ang pagsasagawa ng vaccination, kasabay na rin ang isinasagawang master listing. Pinapayuhan naman ang publiko na magpakonsulta agad kung nakakaranas sa sintomas ng sakit na tigdas, tulad yan ng sipon, ubo, lagnat, pamumula ng mata at pagkakaroon ng mga pantal sa katawan. Para naman sa ating ulat panahon, area sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility at wala rin tayong nakataas sa thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may mabuong LPA ngayong linggo dyan yan sa bahagi ng Timog Silangan ng Mindanao at posibleng itong pumasok sa Philippine Air Responsibility. Oras na maging bagyong ito, tatawagin itong bagyong Ada na siyang magiging unang bagyo para sa taong 2026. Saan nakita yan, Kyle? Sa Lakay Ray, sa southern part ng Mindanao, Timog Silangan ng Mindanao. Yun nga, no? Meron tayong binabati ang cloud cluster dyan at inaasahan, sinabi ng Pag-asa na posibleng ngayong week na ito ay ma-develop na ito bilang isang low pressure area. Tapos magiging bagyo. Correct, Lakay. Kapag lumakas pa ito, magiging bagyo sa loob na ito. Anong magiging pangalan sakaling maging ganap na bagyo, Kyle? Oras na maging ganap itong bagyo, tatawagin itong bagyong Ada. 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 Alright. Nako, sana naman huwag na maging bagyo. Saka na muna. Salamat, Kyle Bullias. Maraming salamat, Lakay Ray Romel. Ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido.
Rapido, hataw, balita. Uy, magandang hapon muna kay Sir Els Bartolome. Uy, naimbag malin mo. Apo Els Bartolome, dating PNP Chief. Nick Bartolome. Siyempre, yung number 1 and number 2 men ng PNP. Sino partner? Sila General Nartates, PNP Chief. At ang kanyang Deputy for Administration, ang number 2 man ng PNP, Lieutenant General Bernard Banac, sir. Ayan, sa buong pwersa po ng PNP, abay kami po ay patuloy na sumasaludo sa inyo. Tuloy lang po ang inyong paglilingkod sa ating mga kababayan. And of course, sa kabuuan naman ng Saratang Lakas ng Pilipinas. Ayan, General Browner, sir. And maraming salamat din sa ating mga nakabantay pa rin dyan sa West Philippine Sea, ha? Ang pwersa ng Philippine Coast Guard at maging ng Philippine Navy. Yan. Na kayong humalo sa politika. Ay, wag. Yan nyo lang kasi, politika. Diba, yung iba sa mga military personnel. Abay, wag naman gusto pang sumausaw sa politika. Ay, nako, wag na. Kasi ang AFP at ang PNP ever since is a apolitical organization. Walang kinikilingan sa larangan ng politika. Wag nyo nang himukin na sila ay umayon sa inyong pampolitikang interes. Mapapahiya lang kayo. Ngayon, yung iba na gustong sumanib sa inyo, maluwag naman ang pinto ng AFP at PNP. Di ba? Lumabas. Oo, ganun talaga eh. Alam nga namang susuway ka sa chain of command. Better still, lumabas ka na lang. Rapido, hataw, balita. Oy, kablawan tayo po, dagiti taga Pidig, Ilocos Norte, ni Emeline Navarro. Emeline Navarro. Kadagiti... Basta ti biyag, dita, ti ili? Pidig, Ilocos Norte. Nasayat ka naman. Siya dyan din sa may Botolan, Sambales. Ako, si Henry Dolohan, ha? Magandang hapon din sa mga taga Leyte, si Edmond Tabirara, maging si Jerry Sumagaysay, Samuel Villaruel, at marami pang iba. Maraming salamat sa ating mga nakagapay sa DCRH sa Rapido Hataw Balita. Thank you kay Kyle Bullas. Maraming salamat sa ating mga nakagapay sa digital, sa television, radio, and Malanday transmitter. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula.